Pilipinas, mga sangkay, hindi na rin po nakapagpigil at nagbanta na rin po laban sa China. What's up, mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another topic, another vlog na naman, mga sangkay. At ayun nga, ang Pilipinas ay hindi na rin po nakapagpigil at nagawa na rin pong magbanta laban po sa China. Kasi may binabalak po ngayon ang China, mga sangkay. Isa rin po sa mga teritoryo ng ating bansa ang mukhang target na naman. Pag-usapan mo natin yan, pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe. Pumuna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Alright, mga sangkay, ito nga po, nagbanta po ang ating Department of National Defense laban po sa China kung magtatangka umanong pumasok sa Pag-asa Island. Kasi ngayon, mukhang eto na naman po yung target nitong mga loko-lokong Chinese. Samantala, binantaan ng Department of National Defense ang mahigit sa 20 Chinese vessels na nakaposte sa Pag-asa Island na hindi nila ito papayagang makapasok sa isla. At sa kabilang dako, nakaranas din po ng pambubuli ng radio challenges mula sa China ang ilang senador na nagtungo sa isla dahilan para ipangakong maglalaan ng malaking pondo ang mataas na kapulungan para maggamit pandepensa sa teritoryo ng bansa. Si Mean Corvera sa balitang yan. Okay, so again, itong Pag-asa Island, isa na naman ngayong target ng China na mukhang kukubkubin na naman. At ang pagkakaalam ko, nagpadala na po doon ng warship ang Pilipinas para bantayan ito. Dapat noon pa po ito ginagawa nila, mga sangkay. Diba? Mga nakaraang yung mga previous leader na namuno po sa Pilipinas, dapat noon pa po binantayan. Simula po, kasi nung panahon ni Ferdinand Marcos, bantay sarado po ang mga isla ng ating bansa. Kung kaya't wala pong nakapasok. Pero ngayon, simula kasi matapos ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos by 1995, nagulantang na lamang po ang lahat. Nung malaman na ang Vietnam nakapasok na at iba pang mga bansa nakubkob na po at ang iba't ibang mga isla o teritoryo natin. Bakit? Naging busy po ang marami sa mga kasundaluhan natin sa politika. Nagkaroon po ng iba't ibang mga kudita sa magkakaibang administrasyon. While ang West Philippine Sea napabayaan. Ngayon, mga sangkay, eto na, nagkakaproblema na po tayo. Ngayon, babantayan po yung Pag-asa Island. Dapat noon pa, ginagawa na po yan ng Pilipinas. Nabantayan ang ating mga bakuran. Kung kaya't hindi po sana nakapasok ang Vietnam, China at iba pang mga bansa. Dudugo ilong nila kung subukan nila. Yan ang banta ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa Chinese Coast Guard at mga Chinese militia sakaling magtangkang pumasok sa teritoryo ng bansa gaya ng Pag-asa Island. Haabot sa mahigit 20 ang barko ng China na nakapaligid dito sa Pag-asa Island. Ilang barko? Wait lang ha. Nakapaligid. Nagtatangka na naman po itong pumasok. Ng bansa gaya ng Pag-asa Island. Haabot sa mahigit 20 ang barko ng 20. Mahigit 20. Napakarami, mga sangkay. Grabe talaga tong China, no? Grabe na. Pero pati ito, gusto rin kubkubin. Sa mga pro-China dyan, ngayon yung sabihin na matino pa ito yung ginagawa ng China. China na nakapaligid dito sa Pag-asa Island. Ayon sa mga otoridad, aabot lang sa 3 hanggang 4 na nautical mile ang kanilang layo dito sa shoreline. Kabilang
na dyan ang isang malaking barko ng Chinese Coast Guard at mahigit 20 Chinese militia vessel. Ganyan po nung kinubkob nila yung Ayungin Shoal nitong mga Chinese. So ngayon, mukhang ito na po. May panibagong target na naman tong mga loko-lokong mga Chinese. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, kung susubukan ng mga Chinese militia, aabot lang ng 30 minuto maaring makapasok sila ng Pag-asa Island pero mahihirapan silang gawin ito. Meron Grabe, ang lapit. Sobrang lapit na pala. hong mga contingency protocols which I cannot discuss, but as you see, the mobility that we can generate ay madali lang. Kaya Ginawa din po ito ng China doon po sa Indian Ocean. Kaya nga lang, nabantayan po ng India. Tinaboy ng India mga sangkay gamit po ang kanilang malalakas na pandigma. So sana mayroon pong ganito din ang Pilipinas. Kasi ang problema ng ating bansa, wala naman po tayong ganong klaseng kagamitan na pangdepensa. Diba? Tagal po tayong naging naging kuting lang po mga sangkay yung ating militar. Pero ngayon, kahit papano, nag-i-improve. Pero sana makabili pa po tayo ng mga warship na magbabantay po dyan sa paligid po ng bakuran ng ating bansa. At tinatawag na exclusive economic zone. na-transport po natin lahat ang mga kapatid natin dito. And there are two factors na kailangan natin gawin. Kailangan natin i-harden ang ating facilities, gawing mas sustainable upang sa ganon, hindi kailangan lumikas. Pangalawa, meron tayong mga protocols sa last case hypothetical scenario na worst case na kailangan lumikas. Kanina, personal na bumisita sina Senate President Juan Miguel Zubiri kasama sina Senador Joel Villanueva at JBR Sito sa Pag-asa Island. Pero bago tuluyang lumapag ang sinasakyang eroplano, nakatanggap sila ng radio challenge mula sa Chinese Coast Guard. Nakaka-alarma. Ang kakapal din ng mukha nito mga Chinese Sila pa yung nag-radio challenge sila. Sa may Pag-asa Island, kundi ba naman? Pambira. Verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Ayon sa ilang mangingisda na residente ng Pag-asa, madalas nilang nararanasan ng pambubuli mula sa nakapaligid na barko ng China. Kabilang narito ang pagbusina ng malakas sa kanilang mga barko at water cannon kapag napapalapit sa lugar kung saan sila nakaangkla. Ayon sa mga senador, desidido silang ponduhan ang lahat ng pasilidad ng sandatahang lakas para protektahan ang mga mangingisda at mga teritoryong inaangkla. Dapat lang mga sangkay, mapunduhan talaga. Kung ganito ba naman ang nakikita na po natin mga aktibidad ng China ngayon, hindi na po ito biro. Kailangan po mabantayan na yung lahat ng bakuran ng Pilipinas kasi kahit po yung kabilang side ng karagatan po natin na napakalayo na po sa China, sinusubukan po nilang mag-surveillance nang sa ganun, malamang siguro binabalak po nilang angkinin din. Yung buwan nga, mga sangkay, balak na rin daw pong angkinin itong China Nagmimina daw po doon. Ng China. Bahagi rin ito ng investment sa seguridad ng bansa, kabilang na ang Pag-asa Island. Kanina, pinangunahan ng mga senador ang groundbreaking ceremony ng magiging dormitoryo ng mga tauhan ng Philippine Navy na inaasahang magpapalakas pa sa presensya ng militar at maaring mapigilan na ang panghimasok ng China. Ayun. 'Di ba? Yun naman po talaga ang solusyon noon pa Dapat nagpadala na po ng mga kasundaluhan sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa, lalong-lalo na dyan po sa West Philippine Sea. Kasi dito po nagkaroon ng pagkakataon itong mga loko-lokong Chinese na gambalain ang ating mga teritoryo. At actually, di lang naman Chinese, kundi maging ang Vietnam kasama po dyan.
it pains me to see every night pag nagkaka-resupply mission po sila sa BRP Sierra Madre, binobombahan po ng water cannon ang ating mga kababayan, ating mga fisher folk, ating mga sundalo, Coast Guard. Talagang walang awa ang pagbobomba nila sa ating mga tropa. Pero nakikita nyo yung dedikasyon, ang pagmamahal po nila sa ating mahal na bayan, na maski na po napakadelikado ang dinadaanan nilang talagang I'd say hardship, no, or talagang struggle para makabigay po ng resupply sa ating BRP Sierra Madre. Ang konstruksyon ng naturang infrastruktura kasama sa ipinaglabang 10.5 billion na pondo ng Senado sa ilalim ng 2024 national budget. Popondohan rin ng Senado ang nasa wishlist ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng 2025 national budget. Nakatira sa lipat ng ating mga sundalo dito, mga hindi magaganda mga of course infrastructure, hindi pa kompleto. They're doing their best with whatever resources they have. Kaya nag-step up pong Senado, we're giving them this 20 million peso dormitory type barracks para sa ating mga sundalo. Hindi papayag ang mga residente ng Pag-asa Island na maagaw ang kanilang teritoryo at maangkin ng China. Sabi ng mga residente, handa silang sumabak sa anumang laban para idepensa ang kanilang soberenya. Mula sa Okay, so ayan po mga sangkay. May matinding binitawang salita ang Department of National Defense, si Gibo Teodoro, na talagang pepersahin ang China kung sakaling susubukan po nilang pumasok sa teritoryo ng ating bansa dyan po sa Pag-asa Island. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below, and now I invite you please subscribe my YouTube channel. Saan na ba yun? Ayun dito. Ayun. Ito po, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube o di kaya i-check niyo po sa inyong mga sa screen mismo, makikita niyo po ito. I-click niyo po yung subscribe, i-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. Dahil dito po ako nag-upload ng mga video patungkol po sa mga lakad natin o ano pang mga nakakatuwang video. Okay, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.